'Di ba nababaliwala natin yung AI kasi hindi pa natin nararamdaman, eh. Parehong-pareho po 'yan ng ginagawa natin sa climate change ngayon. Nararamdaman na natin climate change, tingnan niyo kung gaano kadalas na yung napakalalaking baha na nung mga bata tayo, babaha lang biglang wala na. Eh, ngayon, parang ako nga nagulat nung huling ano, eh, si Enteng ba yun, yung 5 days na malakas ang ulan. Parang ngayon ako nakita na kami nung mga bata kami 'pag bumagyo 2 days na yan, third day araw na yan, eh. Ito 5 days na talagang ang lakas ng buhos. Hello mga ka-AI, magandang araw po sa inyo. This is Elmer Pistola and welcome to my channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa vlog na to is yung bagong model po ng ChatGPT na ni-release ng OpenAI only last week. Kare-release lang po nito. Ito po yung tinatawag na O1. I-review lang natin kasi medyo kung titingnan nyo, napakabilis po talaga ng pagtalino ng AI ngayon, eh, di ba? Kung matatandaan nyo, yung ChatGPT 3.5, nire-release lang po yan nung parang November ng 2022 eh. So ano ngayon, September 2024, so wala pa 2 years. And nung time na ni-release yan, ang kaya niya lang gawin is makipag-usap and magbigay ng information. Minsan mali pa, di ba? Yan yung tinatawag na hallucination. Pero nonetheless, dahil naiintindihan niya yung sinasabi nung kausap niya, eh nakakasagot siya in natural language, bilib na tayo noon noong 2022. Ngayon, later on, lumabas po yung ChatGPT 4. Ang kakaiba po dito is ito yung unang version na pinapasa niya na yung mga board exams ng mga doktor tsaka lawyers. Tapos ngayon meron na naman po uling bago. In fact, it's a different model altogether. So yung O1 po, ito po yung mga features niya na hindi masyadong nakikita dun sa iba, no? Meron siya, gumagamit siya ng advanced structured reasoning using precise logic. Nakita ko doon sa isang video, one way na ginagawa niya pag nagsosolve siya is titingnan niya yung problem, tapos magko-consider siya ng iba't ibang solutions. Tapos, itetest niya yung bawat solution dun sa problem kung makukuha yung sagot. Pag hindi, punta siya dun sa next. Pag hindi, punta siya sa next. So, talagang parang nag-iisip siya. Parang tayo, di ba, pag yung nagsosolve tayo ng problem, ito muna yung solution natin. And then, pag hindi nag-work, another solution. Ganun siya mag-isip until makuha niya yung solution. Ang difference lang tayo, mabagal. Mabagal tayo mag-execute. Sa seconds lang, natetest niya bawat step. So, minutes lang, andyan na yung solution dun sa problem. And in fact, yung 3 areas po na na-identify na talagang nag-e-excel itong O1 are 1 coding, so yung paggawa ng programs or codes po, 2 math, and 3 physics. So, ang isa pang feature ng O1 na hindi ko nabanggit pala is yung meron siyang multimodal understanding. So, pag nagsosolve siya ng isang problem, pwede na siya, ang ibig sabihin multimodal, pwede niya ng, for example, pag samasamahin yung galing niya sa math, galing niya sa language, galing niya sa logic, basically magkakaibang ano po yan eh, skills yan eh. Pwede niya nang pag-combine yun para isolve yung problem na pinapasolve sa kanya. Ito pala, hindi ko po nabanggit, di ba yung parang ganito, yung ChatGPT 3.5 lumabas noong November 2022, kaya lang makipag-usap sa atin. Pero nakakabilib na rin kasi nakakausap tayo, parang tao na siya eh. Tapos, nung lumabas yung ChatGPT 4, pumapasa na siya ng board exams ng doktor, lawyers. Okay, ito pong O1, ano po, ang sinasabi is, meron pa, ang equivalent niya is PhD level. So, ang katumbas niya, yung mga may PhD po, either sa coding, math, or physics. Yun pala. So, isipin nyo guys, mula sa nakakausap mo lang siya, in less than 2 years, andun siya sa PhD level siya for a given area. So, someday pag lumabas po yung artificial general intelligence, yung AGI, makikita niya yung isang AI lang para may PhD siya sa lahat ng areas. And then continuously mapapaganda niya pa or mapapatalino niya pa yung sarili niya. Talagang hindi maiwasan po in just a few years time talagang maiiwanan ang mga tao ng AI in terms of yung sa katalinuhan. So, hindi ako magugulat talaga kung talagang within my lifetime ang magiging tingin lang sa atin ang magiging tingin nila ng AI sa mga tao is parang mga langgam tayo eh. Kasi yung isipin nyo, less than 2 years,
naging parang PhD siya. So isipin niyo yung AGI, darating raw yan 5 years from now. Isipin niyo kung gaano kataas na level ng AI ang makikita natin doon. Yun po. Yung title ko, hindi ko alam kung misleading yun. Pero sabi ko, di ba, nakakatakot yung sobrang bilis ng pagtalino. Pero guys, to be honest with you, hindi ako natatakot eh. Na-excite ako eh kung ano yung makikita natin within the next 5 years eh. So siguro, dapat hindi ko na sabihin, ewan ko lang. Pero in a way nakakatakot din kasi we're talking about minsan pag tinino, pwede talaga mangyaring extinction and yung nangyayari na nawawalan ng trabaho, di ba po? Siguro kaya hindi lang ako natatakot kasi wala naman akong trabaho ngayon, so wala mawawala sa akin. Parang ganun eh. Yung pag hindi ka pa affected, hindi ka matatakot eh. Yun yung reason. Kaya karamihan sa atin, hindi natatakot sa AI. Pero medyo vulnerable yung industry natin kasi malaking part ng GDP natin is BPO eh. So yung sa BPO, ang daming jobs po dyan yung pwede talagang palitan ng AI. Kung yung mga BPO industry leaders natin, hindi pa nila ina-accept yan. They're in denial. Dapat ngayon naghahanda na sila for something like that. Yan ang sinasabi ng mga experts, retrain sa something into jobs na gagamit ng AI. Pero ang problem, yung AI, papabilisin niya yung trabaho, i-streamline niya yung operations to the point na hindi mo kailangan ng maraming tao. So meron ka ma-retain, meron ka mga employees na ma-retain mo dahil i-retrain mo siya to use the AI environment for the company. Pero meron din mapapakawalan. Yun yung sinasabing nating mawawalan ng trabaho. Kasi may madi-displace talaga kasi magiging efficient yung operation. So, I think dapat ang gawin is tulungan tong mga madi-displace na employees to be able to sabihin natin, mag-set up sila ng business nila na pwede nilang gawing alternative source of income pag sila na yung tinamaan. I know it's easier said than done, pero yun lang ang parang option eh, yung i-ready mo yung sarili mo na hindi na magiging ganun karami ang jobs. So kailangan mo gumawa ng paraan para sa sarili mo, di ba po? Ngayon, in a future episode po, ang gusto ko i-discuss is ito yung di ba nababaliwala natin yung AI kasi hindi pa natin nararamdaman eh. Pareho-pareho po yan ang ginagawa natin sa climate change ngayon. Nararamdaman na natin climate change. Tingnan nyo kung gaano kadalas na yung napakalalaking baha na nung mga bata tayo. Babaha lang, biglang wala na. Ngayon, parang ako nga nagulat nung huling si Enteng ba yun, yung 5 days na malakas ang ulan. Parang ngayon ako nakita nun. Kami nung mga bata kami, pag bumagyo, 2 days na yan. 3rd day, araw na yan eh. Ito 5 days na talagang ang lakas ng buhos. Meron noon yung maraming days, pero may hina. Pwedeng 1 week, may hinang ulan. Pero yung 5 days na pero yung dire-diretso yung malakas na ulan, tapos talagang rumaragasa na yung mga ilog. Ano yan, guys? Epekto na ng climate change yan. Hindi natin pinapansin kasi buhay pa tayo, kung ba, nakatira ka sa lugar na hindi binabaha, bali wala sa iyo. Pero in fact, marami nang naapektuhan. O kailan yan magiging emergency, yung climate change? Pag dumating dun sa point na yung temperature ng Earth, hindi ka na pwedeng lumabas ng walang protection sa sarili mo. Guys, years na lang yan, yung mga bata na naglalaro ng nakahubad sa labas, hindi na mangyayari yan kasi the temperature will be higher than yung body temperature natin. So, una maapektuhan dyan yung mahihirap kasi wala silang panggasto sa aircon. Wala naman sila aircon sa bahay, diba? Wala naman silang pambayad sa kuryente. Sila yung una maapektuhan yan. Pag tumaas na ng gusto yung temperature, marami nang mamamatay. Ngayon, di ba, nakakarinig na kayo ng news sa yung mga na-heat stroke. Madaming tao sa isang lugar. Nangyayari na siya eh. Kaya lang, sa atin, sa ngayon, news pa lang yan. Hindi nakakatakot kasi hindi naman tayo apektado eh. Lalo tayo, nakatira tayo sa mga bahay na comfortable. Iniisip natin, wala sa atin yung climate change. Hindi naman tayo binabaha, etc. Pero, ganyan yan. Pag dumating doon sa point na hindi ka na pwede lumabas, dahil otherwise pwede kang, paglabas mo pa lang, bumibilang na yung seconds na pwede kang ma-heat stroke. Yan. Siseryosohin na natin ngayon. And then by that time, maisip natin, it's too late. Sayang, sana pala, noong 1970s pa lang, sinunod na natin yung sinasabi ng climate scientists na dapat binawasan yung carbon emission.
I think ganyan yung mangyayari sa AI, na babaliwalain natin yan. Makikita natin, mga kapitbahay natin, nawawalan ng trabaho, pero baliwala sa atin kasi hindi pa tayo apektado. Pero kailan darating yung all of a sudden mapapaisip tayo, teka, totoo na to ah. Within the next 2 years, makikita nyo epekto niyan sa disinformation tsaka deepfakes, guys. Malilito na tayong lahat. Kasi for example, ngayon, nakikinig kayo sa akin, hindi nyo naman ako kilala personally. Pero alam nyo, tao ko. Ngayon, kasi may taong-tao naman siguro ako magsalita, di ba po? Pero, guys, the way I speak right now, tsaka the way I look, kaya-kaya gayahin ng AI yan within the next 2 years. So, isipin nyo, nanonood kayo ng vlogs na hindi pala to totoong tao. So, what if mag-report siya ng may ganitong pangyayari sa isang lugar, pero wala pa ng ganun nangyari? Ganyan ang makikita natin epekto ng AI within the next 2 or 3 years. Yung sa sobrang lupit ng disinformation and fake news, hindi mo na alam kung ano yung totoo, to the point na ayaw mo nang makinig ng mga yan or manood ng mga vlogs, etc. Except yung mga nakakatawa, siguro yun na lang papanoorin natin kasi wala namang ano yun, entertainment ng habol natin. Anyway guys, yes, nakakatakot yung bilis ng pagtalino ng AI in the sense na yung mga pwedeng mangyari, pwede talagang mangyari dahil ang bilis eh. Pero on the other hand, hindi siya nakakatakot in the sense na pag tinignan natin yung buhay natin ngayon, hindi pa naman tayo apektado eh. Parang climate change, di ba? Pero darating yung point, lahat tayo maapektuhan dito. And when that time comes, siguro ang una kong gagawin, babalikan ko yung mga nauna kong video on AI. And titingnan ko kung ano yung mga sinabi kong hindi nagkatotoo or nagkamali ako, and yung mga nagkatotoo. And yun. So, anyway, yes, hindi pa ako masyadong takot ngayon. Excited ako kung ano ang dadalhin ng AI sa atin. I hope you enjoyed my vlog about AI tonight. Maraming salamat po sa panonood sa vlog na to. Have a pleasant evening.